Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon, please turn with me to First John chapter 5 verse 13 hanggang sa 15. First John chapter 5 verse 13 hanggang sa 15. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. At kung ating nalalaman na tayo'y pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natanggap natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa Kanya. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Si John, ang tinagurian, of course, na apostle of love, ay sumulat po siya sa atin hindi lamang upang ibahagi ang intellectual na katotohanan, kundi upang makultivate po sa ating puso itong tinatawag na assurance. Magiging settled sa ating puso at kaluluwa ang assurance ng ating kaligtasan, na tayo ay na kay Kristo at meron tayong buhay na walang hanggan. Nais po ni Apostle John na malaman po natin kung gaano kalawak, kung gaano kalaki, at kung gaano kamaluwalhati ang kaligtasan na ating natanggap. And it is really transformative. Kaya ang ating teksto sa gabing ito, mga kapatid, mga kaibigan, ay nag-o-offer po sa atin ng tatlong pillars sa Christian life. The three pillars of assurance. The pillars of the Christian life, the assurance of eternal life, the confidence in approaching God in prayer, and the certainty of His answers according to His will. Now, meron pong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa gabing ito. Una, the foundation of our assurance. Pangalawa, the confidence of our access. At pangatlo, the certainty of our answers. At nawa itulungan po tayo ng Diyos sa ating pagbubulay-bulay ng Kanyang salita sa gabing ito. Dumako na po tayo sa unang punto. The foundation of our assurance. Inumpisahan po ni Apostle John ang verse 13 sa pamamagitan ng pagbibigay ng declarative statement of purpose. Bakit ba niya sinulat ang kanyang liham? Yung kabuuang First John. Bakit niya sinulat? Ito po ang purpose na sinamarize niya sa verse 13. Ang sabi po dito, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ito pala ang pinaka-purpose ng liham ni Apostle John. Hindi po siya sumusulat upang tayo ay magkakaroon ng duda. Sumulat po si Apostle John upang buwagin ang duda, ang pagdududa sa ating puso. Nais po ni Apostle John na tayo na mga nananampalataya, na tunay na nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, ay magkakaroon po ng matibay, settled conviction of our salvation. Itong assurance na ito, mga kapatid, hindi po ito optional extra sa buhay ng isang mananampalataya. This is really a vital component for a steadfast Christian walk. Kung wala pong assurance of salvation, tayo po ay matatangay-tangay sa bawat hangin ng doktrina. Tayo po ay dadalhin ng ating pabago-bagong damdamin. At tayo po ay madidepress dahil bumubulong palagi si Satanas in order to make us doubt of our security in the Lord Jesus Christ. Kaya sinulat ni Apostle John ang mga bagay na ito upang malaman natin na meron tayong buhay na walang hanggan sa atin na mga nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So I write these things unto you. Ano ba ang these things na tinutukoy ni John? Itong phrase na these things, mga kapatid, ito yung buong bagay na binanggit ni Apostle John sa kanyang buong liham. Saklaw po ang these things na ito.
Well, kung ating basahin po ang First John mula sa chapter 1 hanggang sa chapter 5, masasummarize po ang mga tinalakay ni Apostle John sa dalawang kategorya, objective and subjective. Itong objective truth and subjective experience combined together, isinulat itong lahat ni Apostle John upang malaman natin na tayo ay merong buhay na walang hanggan. Ano ba ang mga objective things na isinulat ni Apostle John sa kanyang liham? Ito yung katotohanan patungkol kay Kristo. Objective knowledge patungkol sa kanyang redemptive work. Nilatag talaga ni Apostle John meticulously ang historical and theological bedrock na batayan po ng ating pananampalataya. Kung ating i-review ang buong First John, tinalakay po ni Apostle John ang full deity and humanity of Christ. So Christology, the doctrine of Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. Ito yung tema sa kabuuang gospel niya sa Book of John. Ito rin ang tema sa kanyang liham dito sa First John. Tinalakay po ni Apostle John objectively ang katotohanan patungkol sa atoning sacrifice on the cross. Yung pagpawi ng dugo ni Kristo sa puot at galit ng Diyos laban sa atin dahil sa ating kasalanan. First John chapter 2 verse 2, ang sabi po ni Apostle John, Jesus Christ is the propitiation for our sins. At hindi lang para sa atin, kundi para sa mga kasalanan ng buong sanlibutan. Ano pa ang tinalakay ni Apostle John sa kanyang liham? Ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang pag-akyat sa langit na nagsisecure ng ating justification. And He is now seated at the right hand of God, interceding on our behalf. Ito po ang mga objective na katotohanan ng Ebanghelyo na isinulat ni Apostle John in order to make us assured of our salvation so that we may know that we have eternal life. Ayon pa kay Martin Lloyd-Jones, ang sabi po niya, the whole of the New Testament insists that our salvation rests upon the historical fact that Jesus Christ died on the cross, was buried, and rose again on the third day according to the Scriptures. Ito po ang bedrock na hindi po nagbabago. I write these things unto you, these things including the objective truths, doctrinal truths na itinalakay niya sa kanyang liham. Pero meron ding subjective matters. Kabilang din po ito sa these things na tinutukoy po ni Apostle John na kanyang ipinaliwanag sa atin, subjective evidences at bunga ng tunay na conversion. In-outline talaga ni Apostle John meticulously sa kabuuang liham po niya. Now, itong mga subjective experiences, hindi naman po ito kondisyon para tayo ay maligtas, kundi ito po ay hindi po mahihiwalay na manifestation ng isang pusong binago ng Diyos. Evidence of salvation. Talagang nilatag po ito ni Apostle John. Itong mga subjective experiences na ito, dahil pagkilos po ito ng banal na espiritu, kaya't palatandaan po ito na tayo ay tumawid na mula sa kamatayan tungo sa buhay. For example, 1 John chapter 1 verse 5 to 7, pinaliwanag po ni Apostle John ang subjective experience that God's people are indeed walking in the light. Itong subjective experiences na ito, manifestation of true salvation. Kung natutunghayan po ito sa buhay mo, kapatid, then it is also part of these things na binanggit ni Apostle John to make us know that we have eternal life. A life characterized by transparency, confession ng ating kasalanan, conformity to God's moral will. Ang sabi po ni Apostle John, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Ano pa ang mga subjective experiences
na pinaliwanag ni Apostle John sa kanyang buong liham to make us know that we have eternal life. Well, ang puso mo ba ay mayroong pagmamahal para sa mga kapatiran? Loving God and the brethren. Pagmamahal sa Diyos at saka sa mga kapatiran. Ito din ang isang palatandaan na ikaw ay regenerate, na ikaw ay tunay na ligtas. Ang sabi po ng 1 John chapter 4, verse 7 hanggang sa 12, portion of it ay babasahin po natin. Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. And this is really a fundamental mark of the new birth. Ito ay palatandaan na tayo ay naipanganak muli, naisilang muli, nagde-demonstrate ang ating buhay ng transformation ng ating affections na resulta ng pagkilos ng banal na Espiritu. Ano pa ang subjective experience na kasama sa sinabi ni John, I write these things unto you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Itong obeying God's commandments. Pinaliwanag ito ni Apostle John ng maraming beses na malalaman daw natin ang isang tao ay nakatawid na mula sa kamatayan tungo sa buhay kung sinusunod niya ang utos ng Diyos. For example, ang sinabi po ni Apostle John, by this we know that we have come to know Him if we keep His commandments. Now, hindi po natin i-keep or tuparin ang utos ng Diyos upang kitain ang ating kaligtasan, but keeping God's commandments is a joyful expression of our love for God and submission to His Lordship. And then, ano pa ang subjective experience na maaari nating tingnan na contributory sa ating sense of assurance? Confessing Jesus Christ as the one who comes in the flesh and abiding in His teaching. Ikaw ba ay nagpapatuloy sa turo ng ating Panginoon? Ikaw ba ay nagpapatuloy sa katotohanan? Natutunghayan mo ba sa buhay mo na bagamat maraming tumatalikod, ikaw ay nagpapatuloy pa rin sa Panginoon? Ang sabi po ng Biblia, every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Ito pala yung ultimate goal ni Apostle John sa kanyang liham. Inarticulate niya ang objective truth and subjective experience precisely for what purpose? That you may know that you have eternal life. Anong ibig sabihin itong knowing? Hindi lamang po ito intellectual na kaalaman. Knowing means confident conviction. Confident ka. It is a settled peace, settled na kapayapaan na nagmumula sa pangako mismo ng ating Diyos. Kaya itong verse na ito ay nagtuturo sa atin ng mga iilang punto. Una, sovereign grace and assurance. Ang assurance, ang katiyakan, kaloob din po iyan ng biyaya ng Diyos. Ang ating katiyakan ay hindi po ito human achievement. Samantalang may mga doubts na gumagambala sa mga mananampalataya from time to time, ang basis po ng ating assurance ay hindi po sa ating nararamdaman. Ang batayan po ng ating assurance ay ang finished work ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ang ating kalakasan or ang ating constancy of feelings ang batayan ng ating assurance, dahil ang isang tao ay maaring nandyan sa Kanya, nananatili sa Kanya ang banal na Espiritu, pero may mga times na siya ay magdududa. So mahina ang kanyang pananampalataya, pero ang kaniyang kaligtasan ay nananatili. He is secure in his faith. Kahit may mga times na nanghihina siya, dahil ang kanyang pananampalataya is directed towards Christ. Now, sa lahat ng ito, objective and subjective experience, sino ang kumikilos upang ma-synthesize natin ang objective truth at saka subjective experience natin? Sino ang kumikilos upang ma-synthesize natin, mapagtagpi-tagpi? It is the Holy Spirit. Trabaho po ng banal na Espiritu. Provide po ng ating Diyos ang written word, ang salita, ang scripture bilang primary means na magkaroon tayo ng assurance.
Pero ang salita ng Diyos ay hindi po natin maunawaan kung walang pagkilos ng banal na Espiritu. So, it is the Holy Spirit working along with the proclamation of God's Word and our meditation of God's Word. Kaya, responsibility po natin na mag-actively engage po tayo sa Biblia. Pagbulay-bulayan po natin ang katotohanan ng banal na kasulatan. Gaya ng sinabi po ni James Smith sa atin, ni-remind po niya tayo, ang sabi po niya, assurance is to be found in the diligent searching of the scriptures and applying their truths to our own souls. There is a perfect harmony between our responsibility to dig the scriptures and the Holy Spirit na kumikilo sa ating puso at isipan habang pinag-aaralan po natin ang salita ng Diyos. So kailangan po nating manampalataya at tumingin palagi sa ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo po ay inaatake ng pagdududa, ang ating remedy is to look to Jesus. Hindi po tayo mag-look inward. Huwag tayong tumingin sa ating sarili, sa ating performance, manghihina po tayo. We are urged to look to Jesus, the author and perfecter of our faith. Itong pagtitig natin sa ating Panginoong Hesukristo, it is an active, ongoing reliance on Him and His promises. Tayo ay nananalig sa Kanya at sa Kanyang pangako. Ang pagtitig natin kay Kristo, pagtuon ng ating attention kay Kristo, it is resting in His all-sufficient work on the cross of Calvary. Nagtitiwala tayo sa Kanyang salita na hindi siya nagsisinungaling and seeking to live out the evidences of faith He has commanded. Kaya ang assurance po mga kapatid, mga kaibigan, nakukultivate po ito by continually looking to Jesus and discerning the work of the Holy Spirit within us sa pamamagitan ng banal na kasulatan. It is the joyous fruit of a genuine relationship with the triune God nurtured by His Word and Spirit. Kaya ang tanong po dito, kaibigan, meron ka bang katiyakan sa buhay na walang hanggan? Do you know that you have eternal life? Ikaw ba ay tumitingin lamang kay Kristo? Tumititig lamang kay Kristo? At ang mga ebidensya ng saving work ay present ba sa buhay mo, kaibigan, kapatid? Ito po ang tanong na iiwan po natin sa bawat isa. Pangalawang punto, meron ding confidence of access sa ating paglapit sa pananalangin. Isa din po ito na assurance na binigay ng Diyos sa atin para sa Kanyang mga tao, para sa lahat ng Kanyang mga tinubos. Nilatag na po ni Apostle John ang pundasyon ng ating katiyakan, and then nag-proceed po siya sa natural outflow ng ating assurance, and that is confidence in prayer. Confident tayo na kung tayo ay nananalangin, ay tutugunan ng Panginoon ang ating pananalangin. Verse 14, please turn there. 1 John chapter 5 verse 14, ang sabi dito, ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan Niya. Abay, itong bersikulo na ito, hindi po ito blanco na tseke, na ituturing natin ang prayer na parang tseke, na sige, ilatag natin sa Panginoon ang lahat ng ating request at nangako ang Panginoon na ibigay Niya sa atin ang lahat ng ating request, na para bang ang Panginoon ay tinuturing nating cosmic vending machine or genie in the bottle, na kung i-rub natin yung pot ay lalabas ang genie at ibigay sa atin ang ating kahilingan. Ay meron pong qualifier. Totoo na ang Panginoon ay tumutugon sa ating panalangin, pero basahin natin ulit ang verse 14. Meron pong qualifier. According to His will. Ang ating pananalangin should be according to His will. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay,
na ayon sa kanyang kalooban, tayo ay pinapakinggan niya according to His will. Ang ating confidence in prayer ay hindi po nagmumula sa ating fervor, sa ating pag-iyak-iyak. That's not our confidence in prayer, or sa ating perceived righteousness, sa ating sarili na karapat-dapat tayo na tugunan ng Panginoon ng ating prayer. Karapat-dapat tayo. Walang kahit isa sa atin na karapat-dapat. Ang katugunan ng Panginoon sa ating pananalangin is according to His character and according to His truth, to His purpose. Kaya nga, sa ating paghingi ng anumang bagay mula sa Diyos, apelyiduhan po talaga natin ng according to His will. According to His will. Now, paano natin malaman ang will ng Panginoon? Mag-aral tayo ng banal na kasulatan. May mga prayers talaga na within the circle of God's will, yung utos ng Panginoon sa banal na kasulatan, meron talagang explicit na utos ang Diyos. Kung ihingi natin ang mga iyon sa pananalangin, abay, tutugunan yon ng Panginoon kasi malinaw na will of God yan. For example, hinihingi natin sa Panginoon ang kabanalan, Lord, make me holy. Di ba, kalooban ng Panginoon na tayo ay maging banal? Ano ba ang aasahan natin na tugon ng Panginoon sa ating pananalangin? Positive. Lord, make me holy. Ang Biblia ay nagsasabing, be holy for the Lord, for your heavenly Father is holy. Be perfect for your heavenly Father is perfect. At kung hihilingin mo sa Panginoon ng holiness, ano bang maasahan mo? Tutugunan ng Panginoon talaga yan. Lord, make me holy. This is what we call praying according to His will. Di ba? Lord, make me holy. Lord, make me obedient. Make me an obedient child of yours. Nawa ay magiging kawangis ako sa aming Panginoong Hesukristo. That prayer is really according to God's will. Diba? Walang duda, kalooban ito ng Panginoon para sa kanyang mga tao. Ang sabi ng Biblia sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, as He who called you is holy, so also be holy in all your conduct. And here you are praying for holiness. Ano ba ang maasahan mo na tugon ng Panginoon sa prayer mo? Positive. Positive. O Lord, help me to work out my salvation with fear and trembling. So you are asking for something na explicit na isinasaad ng salita ng Diyos. So ano bang maasahan natin na tugon ng Panginoon sa ating pananalangin? Positive. Positive. Di ba? Likewise, kung tayo ay nananalangin na ma-advance ang kaharian ng Diyos, ma-spread ang gospel, mas spiritually strengthen ang mga mananampalataya, ma-display ang kaluwalhatian ng Diyos always according to the will of God. Kung hihilingin po natin itong mga objective, explicit will of God na ipinadayag sa banal na kasulatan, then we can be confident not only na tayo ay pinapakinggan ng Diyos, kundi nagagalak ang Diyos na i-grant sa atin ito as He works in us and through us. So yun yung general will ng Panginoon na kung ihingi natin ito sa Panginoon, tiyak na tiyak ang kanyang katugunan. Pero pagdating sa mga specific providence ng ating Panginoon or specific will, providential direction, hindi po talaga natin alam. Diba? Hindi talaga natin alam. Itong aspeto na nito ng ating mga request ay minsan ay kailangan nating maghintay ng matagal dahil ang tugon ng Panginoon ay wait, maghintay, or minsan malinaw na ang sagot ng Panginoon ay no. Hindi talaga niya ibibigay ang ating particular na hinihingi. And minsan, ang sagot ng Panginoon ay yes kaagad. So, kahit na ang isang bagay ay napabilang siya within the circle of God's will, for example, the salvation of souls. When we pray for salvation of souls, it is within the circle of God's will. But when we pray specifically na Lord, naway iligtas mo ang aking anak, naway iligtas mo ang aking pamangkin. Itong mga specific matters na ito, bagamat ang kaligtasan is within the circle of God's will, but our prayer has become specific patungkol sa ating anak, patungkol sa ating katrabaho, then we have to wait patiently upon the Lord.
i-yield natin ang ating sarili sa soberanong kalooban ng Panginoon. Malalaman naman natin kung positive ang katugunan ng Panginoon sa ating prayer dahil ang mga providence ay nagpatagpi-tagpi, nagkukonek-connect. So we have to be observant and be discerning. For example, kalooban ba ng Panginoon na ma-advance ang gospel? Oh yes. Kalooban ba ng Panginoon na maipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng dako dito sa mundo? Oh yes. Pero matagal na po na nangarap si Apostle Paul na makapunta sa Rome upang ipangaral din ang ebanghelyo doon, pero maraming beses na hinadlangan ng Diyos. 'Di ba? Pagdating sa specific will or specific providence of God, hindi natin alam. Kahit ang isang bagay ay hiningi natin according to God's will, yung general classification, pero pagdating sa spirit, ay magpasako po tayo sa kalooban ng Panginoon. They endeavored to go to a certain place. Nakarecord yan sa Book of Acts. And I believe na nanalangin sila na samahan sila ng Panginoon sa kanilang pagpunta doon sa isang lugar. Pero pinigilan sila ng banal na espiritu. Instead, pinapunta sila doon sa Macedonia. And merong man of Macedonia na nakita si Paul sa kanyang vision na nagsasabing, come over here sa Macedonia. So, sa mga specific na mga bagay na ating hinihingi, kahit sila ay na-fall within the circle of God's will, yung mga specific na bagay, tayo po ay magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Kaya sa isang Christian, ay ang kanyang expression dapat ay Deo volente. Ibig sabihin, Lord be willing. Lord be willing. We pray for the salvation of souls. We pray for evangelistic opportunities. Oh yes. But when there is an evangelistic opportunity at pinagpipray natin, tapos sa last minute or by providence ay hindi pala kalooban ng Panginoon na ikaw ay makapunta doon para mag-preach on that particular occasion, ay malinaw po na hindi talaga kalooban ng Panginoon. And with that, ay magpasako po tayo sa kanyang kalooban. Let's be discerning. Huwag po natin ipagpumilit. It means na sa pag-pray po natin sa ating mga specific desires, ay ang ating puso ay handang magpasakop anuman ang katugunan ng ating Panginoon. What's important is that our intention is pure at huwag nating pagdudahan ang kabutihan ng ating Diyos kung ang kaniyang specific answer to our specific prayer ay salungat sa ating preference at sa ating inaasahan. And therefore, regardless of whether God's answer to our specific prayer is yes, no, or not yet, ang katotohanan ay nananatili. Ang Diyos ay pinapakinggan niya palagi ang ating prayers at tinutugunan niya ito according to His sovereign and perfect will. Ang ating confidence ay wala po sa ating ability to manipulate God. Hindi po talaga natin mamamanipulate ang Panginoon. Hindi natin mamanipulate. Hindi natin mabago ang kalooban ng ating Panginoon. Kahit mag-overnight prayer ka pa, hindi mo mababago ang kalooban ng Panginoon. So our confidence is not in our ability to manipulate God, but in His unchangeable faithfulness and wisdom. Na nalalaman po natin that God works all things for the good of those who love Him and who are called according to His purpose. Itong understanding na ito ay nag-cultivate po ng parihong fervent prayer and kapayapaan din. Fervent prayer dahil kalooban ng Panginoon na tayo ay manalangin. At alam ng Panginoon ang ating pangangailangan bago pa natin binigkas ito sa panalangin. But patience also. Profound peace. Dahil alam po natin na anuman ang katugunan ng Panginoon sa ating specific prayer, nananatiling mabuti ang Diyos. Pangatlo at panghuling punto, the certainty of our answers. Finally, ang sinabi po ni Apostle John sa verse 15, ang sabi po dito, at kung ating nalalaman na tayo ay pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natanggap natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa Kanya.
Kung nauunawaan lang talaga natin itong bersikulo na ito within the broader context ng 1 John chapter 5 verse 14, nagpo-provide po talaga sa atin ang verse 15 ng comfort at solido na pundasyon ng ating prayer life. Kung ating naunawaan ang katotohanan na pinapakinggan ng Panginoon ang ating pananalangin according to His will, gaya ng sinabi po sa verse 14 at na-reaffirm po sa verse 15, we can indeed pray with unwavering confidence that our prayers will never be ignored. Hindi ito binabaliwala ng Diyos. Hindi niya ito ino-overlook. Soberano po ang ating Panginoon. Itong assurance na ito ay hindi po blanco na tseke ng kahit anumang desire na ating i-entertain, but rather, it is a profound certainty na kung ang ating mga petition ay naka-align sa kalooban ng Panginoon, tutugunan at tutugunan talaga ng Diyos ang mga iyon. And this understanding should profoundly shape and define the very attitudes with which we approach God in prayer. Hindi po natin dinidiktahan ng ating Panginoon na parang automatic savings machine, ATM machine. Di ba? Let us consider our attitude when we come to God in prayer. Ano ba ang ating attitude? Let us pray scripturally. Aralin natin ang banal na kasulatan. Dahil ang scripture po ang nagpo-provide ng laman ng ating pananalangin. So when we pray scripturally, we are actually praying according to the will of God. Pero hindi lang po yan. Let us pray believingly. Let us pray believingly that the prayer of the righteous is powerful and effectual. Alam naman po natin na hindi po tayo righteous, but our righteousness is imputed righteousness. Because of the blood of Jesus Christ, tayo po itinuring na matuwid sa harapan ng Diyos. Meron din pong imparted righteousness. Imparted righteousness, sanctification. Of course, kung tayo ay lumalago sa kabanalan, we have greater assurance that God indeed will answer our prayers. Dahil sabi po ng Psalm chapter 66 verse 18, please turn there. Ang sabi ng Psalm 66 verse 18, if I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened. Kung ikaw ay namumugad or nagpupugad ng kasalanan sa puso mo, hindi ka papakinggan ng Panginoon sa pananalangin mo. A life lived with ongoing repentance and striving for holiness positions us to pray more effectively. Dahil ang ating desire ay increasingly ay naayon sa kalooban ng Diyos. And then let us pray passionately. Gaya ng isang anak na passionate kung siya ay lalapit sa kanyang ama. Di ba? Let us not pray na malamlam ang ating paglapit sa Panginoon. There should be unreserved trust. Let us approach the throne of grace with utter dependence, knowing that God answers our prayers according to His will. So, kailangang maging matibay tayo sa doctrine. Pangalawa, kailangan ang ating experience, ang ating kabanalan ay lantad. Pangatlo, kailangan na meron tayong confidence sa ating paglapit sa Panginoon sa prayer, knowing that our prayer must align to God's perfect sovereign will. And then third, meron tayong katiyakan sa katugunan ng ating Panginoon sa ating prayer, knowing that when our requests are aligned with His will, they are as good as granted. Kaya naway tayo ay na-strengthened sa glorious assurance na ito ng ating kaligtasan. We have to look to Jesus, the author and perfecter of our faith. Tayo po ay lumapit ng may katapangan sa trono ng biyaya. Let us pray scripturally, believingly, and passionately na nagpapasako po tayo sa kalooban ng ating Ama. For when we do, makakaranas po tayo ng katotohanan. Mararanasan po natin ang katotohanan sa mga salita ni Apostle John. We know that our requests made according to His will are indeed had. It is already accomplished in His divine counsel and timing. At nawa po ang salita ng Diyos ay mananahan at mananatili richly sa ating puso. At para sa mga kaibigan natin
na maaring nanonood or makapanood pa ng message na ito. Nawa po ay magkakaroon talaga kayo ng saving relationship with the Lord Jesus Christ. The Bible is clear. If I have cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened. Ang hari ng buhay mo ay kasalanan, kaibigan. Iniibig mo ang kasalanan, iniibig mo ang mundo, kinamumuhian mo ang Diyos. Salamat dahil mayroong common grace na parehong ipinagkaloob ng Panginoon sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Common grace ito, kaya natitikman mo pa rin ang kabutihan ng Diyos. Kahit ikaw ay hindi mananampalataya. Salamat sa common grace. Pero ang Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, kung wala kang saving relationship with Him, dahil ikaw ay namumuhay sa kasalanan, the Lord will never answer your prayers, especially prayer for salvation. Sasabihin mo, Lord, patawad. Lord, iligtas mo ako. Pero walang pagsisisi sa kasalanan. Walang pananampalataya kay Kristo. Laway lang yan. You have to repent of your sin and believe in Jesus Christ alone as your Lord and Savior, and you will be saved. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa mensahe ng inyong salita sa gabing ito. Salamat dahil hindi ninyo kami pinababayaan. May mga times na kami ay nagdududa. Ngunit ang banal na Espiritu ang siyang nagre-remind sa amin sa objective truth of God's Word. At ang banal na Espiritu din ang nagpapakita sa amin ng manifestation ng aming buhay ng pagiging tunay na alagad ni Kristo. Love to God, love to the brethren. Pananatili sa apostolic teaching. Nananatiling matapat sa aming paglilingkod sa Panginoon. Tulungan ninyo kami, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.